O yan, ready na siya. Makausap natin via Zoom. Partner Christian, si Attorney Barry Gutierrez. Isa po siyang political analyst. Good afternoon, Attorns. Barry. Good afternoon, Miss Maan, Sir Christian. Oo, ay ang daming mangyayari. Oo, sa Monday ay mag-uumpisa na yung pre-trial or confirmation of charges hearing dyan sa ICC sa The Hague, Netherlands, dyan nga sa kaso na kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Timing, Attorney Barry, di ba? Kakaanunsyo lang, kakadeklara lang ni VP Sara ng kanyang candidacy, na siya ay tatakbo sa pagkapangulo sa 2028 elections. O yan, ang dami nangyayari. Attorney Barry, anong tingin mo dito? Anong take mo, Attorney Barry? Una, yung sa pagdeklara ni VP Sara, hindi naman nakakagulat yun. Wala naman yata nag-i-expect na hindi siya tatakbo eh. Diba? Mukhang yun naman talaga ang inaasahan ng mga madaming tao. So ang tanong lang, bakit ngayon? Diba? Kasi medyo malayo-layo pa eleksyon eh. Usually yan iniiwasan ng mga kakandidato na magdeklara ng maaga. Mismong sariling tatay niya na si dating Pangulong Duterte, di ba, nagkaroon pa ng substitution, lumagpas pa dun sa aktual na filing bago hinihirangan sarili bilang kandidato. So, madami nga nagtataka bakit siya ay nagdeklara ng ganito kaaga. At ako, tingin ko baka ang isang posibleng dahilan ay may kinalaman hindi pa doon sa confirmation of charges hearing ng kanyang ama, kundi doon sa sarili niyang pagsalang sa Kamara de Representante malamang sa Lunes para harapin ang 4 na impeachment complaint na nakasampa laban sa kanya. Kasi naalala natin last year naipasa yung impeachment laban kay VP Sara na medyo overwhelmingly. Ang kailangan lang 1/3 ng House. Yun, lagpas 2/3 yata, 215 mahigit ang pumirma. So ako tingin ko, yung kanyang deklarasyon, paalala rin yan sa mga kongresista na nagbabalak siyang tumakbo. May posibilidad na siya ang nakaupo sa Malacanang pagdating ng 2028. At baka dapat medyo bantay-bantayan nila ang kanilang kilos dito sa impeachment na ito dahil tiyak na aalalahanin ni VP Sara kung ano ang magiging tayo nitong mga kongresistang ito kung sakaling siya ang magiging papangulo pagdating ng 2028. So parang nagwa-warning, Attorney Barry. Pwedeng ganon, di ba? Paalala lang, simpleng paalala lang na wala namang forever, di ba? Ngayon, ako yung inyong i-impeach, pero pag hindi kayo nagtagumpay dyan at ako ang nahalal, maaalala ko kung ano ang naging mga binitawan yung salita. Kasi huwag natin kalimutan, nung bago siya na-impeach last year, nung February 2025, nagkaroon muna ng napakaraming investigasyon yung Quadcom. At sa Quadcom hearings, madaming mga kongresista ang nangahas na magsalita para batikusin si VP Sara Duterte, maglabas ng mga iba't ibang ebidensya laban sa kanya. Ma-expect natin na kung magpapatuloy itong Committee on Justice hearings, patay mismo dun sa naging desisyon ng Korte Suprema, siguradong meron ding ganong klaseng pagkakataon na may mga maglalahad ng ebidensya laban kay VP Sara, konektado dun sa mga iba't ibang mga akusasyon laban sa kanya dito nga sa 4 na impeachment complaints na ito. So, tingin ko ito ay konting hindi naman siguro direktang pananakot, pero paalala. Sindak, kumbaga. Yung mga gagawin nyo ngayon, maaaring meron niyang balik pagdating ng araw kung sakali man. Oo. Pwede ring tignan to na, kasi di ba, yung kasama sa declaration niya, binakbakan naman yung administrasyon. Nung minsan nga naka-partner niya, nung tumakbo. Ng unity team. So, isa bang narrative na pwedeng nais niya ay yung alternative na pwede niyong piliin o maging leader. Or destabilization.
Oo, Atty. Barry. Ako, hindi na naman bago yung kanyang mga kritisismo laban sa dati niyang kapartner na si Pangulong Bongbong Marcos di ba nga, kanina pinag-uusapan lang nyo, nagkaroon na nga siya ng pahayag dati noong 2024 na nag-hire siya ng hitman para patayin kung sakali mang may mangyayari daw sa kanya. Naalala ko pa, meron pa siyang sinabi doon na minsan, may kinukwento siya na minsan kasama yata niya yung Pangulo, nainis siya, naisip niya, gusto niyang utan ng ulo. So di ba, kumbaga matagal na yung mga hirit na ganyan. At tingin ko, ginamit niyang pagkakataon itong deklarasyon na ito para muling guhitan, maging malinaw ang guhit sa pagitan nila ng Pangulo. At ganun nga, pinipresentan niya malinaw ang kanyang sarili bilang alternatibo dito. At tingin ko, lumalakas ang kanyang loob dahil medyo mas mataas sa kasalukuyan ang kanyang approval rating kumpara sa approval rating ng Pangulo. So, yan ang kanyang pinanggagalingan, yan ang kanyang gustong gawing, yan ang gusto niyang mapunta sa isip nitong mga taong kikilos at maaaring magbobotohan sa kanyang impeachment at umasa tayo. Habang umaandar itong prosesong ito, paulit-ulit niyang susubukang gamitin yung perceived political advantage na yan para makaiwas dito sa anumang mga consequences ng impeachment. Kasi wag natin kalimutan, kapag siya ay na-impeach, hindi lang tanggal sa kasalukuyang pwesto ang maaaring maging resulta. Pwedeng ipataw ang parusa ng perpetual disqualification. Ibig sabihin, maaaring hindi siya makatakbo ng 2028 kung yan ang magiging resulta. Ayan. Miss Maan. Yan, pinagbigyan ng araw ng ICC Pretrial Chamber 1 yung hiling na hindi dumalo ang dating Pangulo. Ayan na, napagbigyan na. Pagbigyan na. So, hindi sila makakapagreklamo na hindi sila nakakakuha ng due process, di ba, dito sa buong paglilitis na ito. Ayan, pagpatuloy natin na Attorney Barry yung pagdedeklara ni VP Sara ng kanyang candidacy sa 2028. Isa rin daw itong parang ang nang mangyayari consolidation ng forces ni VP Sara, pati na rin yung mga kaalyado niya, para yung mag-positioning, hudyat na rin ba ito ng positioning din ng kanyang mga makakalaban? Kumbaga, yung iba nagsasabi, baka dito magsisimulang mag-udyok at kumbaga maliliwanagan yung administrasyon ngayon, at yung kampo ng Duterte, kung sino yung mga matitira sa kanilang alyansa. Posible rin yun. Isang angulo rin yun. Kasi hindi natin pwedeng kalimutan na kahit na sa tingin ng mga tagalabas, buong-buo, basta Duterte, para kay VP Sara yan. Mismong sa loob ng kanilang kampo, may mga supporter ang kanyang ama na hindi necessarily supporter ni VP Sara. So ang isang posibleng dahilan sa ganitong klaseng deklarasyon ay isa itong attempt para yung kabuuang puwersang yon na sumuporta sa kanyang ama ay lahat din ay mag-rally na at sumuporta sa likod ng kanyang kandidatura pagdating ng 2028. Pero tama din yung sinabi niyong isa ang kabaliktaran naman nun, dahil maaga yung kanyang deklarasyon, kumbaga pwede rin ito maging bitsa para yung mga puwersang kontra kay VP Sara ay lalong pagtibayin naman at pabilisin ang kanilang sariling proseso para sila rin ay magkaisa na sa likod ng isang kandidatong lalaban kay VP Sara. Kasi yan naman yung sinasabi natin kanina di ba? Kadalasan umiiwas ang mga kandidato, ang nagbabalak magkandidato ng maagang deklarasyon. Dahil once nag-declare ka na, siyempre ikaw na yung tututukan Ikaw na ang aani ng batikos At siyempre, kapag alam ng taong bayan na formal ka nang nagdeklara, lahat ng kilos mo iisipin para yan sa in aid of election na yan. So maski yung kredibilidad, yung sinseridad ng inyong ginagawa bilang isang halal na opisyal, at sa kasalukuyan halal na opisyal naman siya, pwedeng ma-question dahil nga dito sa pangyayaring ito. So kumbaga, merong pabor
merong hindi pabor at siguro risk, kumbaga, ang kanyang ginawang iyan at siguro umaasa sila na yung mga positibong maaani nila dito sa maagang deklarasyon na ito ay higit doon sa maaring maging balik sa kanila dahil din dito sa kanilang sinabing ito. Kasi di ba nga ang sinasabi pag maaga ka nagdeklara, sa'yo nakafocus ang lahat, no? Sa'yo diretso Sakto. lahat ng banat, lahat ng kanto, lahat ng direksyon. Kasi lagi naman yung ginagamit na political harassment, political persecution yung ginagawa sa kanya. So yung pagdedeklara niya, lalo niyang mapapatibay yung parang kaya lang nila ako ginaganyan kasi frontrunner ako sa 2028 presidential elections. Well, ako hindi naman mawawala na yung kanilang linya na yun eh. Pero yung pangungunang yun siguro kaya ito siya sabi kong in connection dun sa impeachment. Dahil baka ina-anticipate nila na maaring may mga lumabas sa kurso nitong proseso ng impeachment sa Kamara de Representante na hindi ganun kaganda ang refleksyon sa kanya. Halimbawa, kung may mga ebidensyang lalabas dyan na meron talaga siyang koneksyon sa maanumalyang paggastos ng perahan ng pamahalaan, o kaya kung may lalabas dyan na ebidensya ng ill-gotten wealth, siyempre, hindi magandang yun, di ba? Hindi magandang reflection sa kanya yun. Posibleng makasira sa kanya. Pero kung i-frame niya ng ganito kaaga na lahat ito ay dahil lang gusto siyang siraan, siguro yun ang kanila magiging depensa dyan. Kumbaga, pinangungunahan na nila bago pa lumabas yung mga ganitong ebidensya kung meron mang lalabas dito sa kurso ng mga hearings sa harapan ng House of Representatives. Well, dito naman tayo, Attorney Vary, no? Kasabay ng mga lumalabas pagkatapos ng announcement ni VP Sara na tatakbo siya sa 2028 na elections as president, lumabas din yung kumbaga yung mga pagtatambalan nila ni Senator Amy Marcos, yung mismong kapatid ng Pangulo. At ngayon naman, may lumabas na bagong anggulo naman ng ibang balita kaugnay po yan ay baka susuportahan daw ng administrasyon itong si former VP Leni Robredo para banggain itong naging early announcement ni VP Sara sa bilang Pangulo. Ano sa tingin niyo po dyan, Atty. Vary? Una, normal naman na kapag meron ng kandidato meron na nagdeklara na kandidato sa pagkapangulo, ang susunod na espekulasyon ay sino ang kanya magiging partner, di ba? Sino ang kanya magiging katambalan. Pero tingin ko sobrang aga pa para magkaroon ng pinal na desisyon dyan. Mahaba pa ang pagdadaanan dyan, natural lang na may mga pangalan na dikit o kinukonsider na alyado ni VP Sara na ganito kaaga ay ididikit sa kanya bilang posibleng katambalan. Pero sa puntong ito hindi ako kumbinsido na yan yung mga magiging final. Kasi mahaba pa ang panahon halos mahigit 2 taon pa bago tayo ay mag-eleksyon. At ganoon din yung tingin ko dito sa mga spekulasyon kay VP Leni. Una, si VP Leni ilang beses na nagsabi na hindi siya nagpaplanong tumakbo sa 2028. So kung ano mang usapan tungkol sa posibleng alyansa, quote-unquote, nakasama si VP Leni, ang unang kailangang malagpasan muna niyan ay yung lumalabas sa desisyon niya na hindi muna tumakbo sa national position sa 2028. So ako, yun muna yung tanong na kailangan sagutin bukas ba talaga siya na sumabak uli sa presidential election? At siguro kung masagot na yun, at saka pa lang natin pwedeng pag-usapan kung sino yung mga maaring sumuporta o ano yung mga alyansang maaring buuin dito sa ganitong klaseng usapan. Kung impeachment ang nananatiling banta pa rin sa kandidatura ni VP Sara, may mga nagtatanong, paano raw kung mag-resign ito sa pagka-vice presidente? Paano na yung gumugulong na impeachment process sa kanya, Attorney Vary? Well, una ako, tingin ko, at ang batayan ko yung nakasakasal sa ating konstitusyon. Sa ilalim kasi ng ating konstitusyon, 2 ang parusa na maaring ipataw sa dulo ng isang impeachment trial. Isa, yung pagtanggal sa iyo sa pwestong kasalukuyan mong
inuupuan. Diba? So, tatanggalin siya bilang vice presidente. Pero dagdag dyan, merong pangalawang parusa na nakasaad sa ating saligang batas. At yan ay ang tinatawag na perpetual disqualification. Ibig sabihin, pwede kang ipagbawal na maupo sa anumang pwesto sa pamahalaan bilang bahagi ng parusa. So ako, personal na opinion ko, kasi wala pa namang nagiging ruling ang Supreme Court sa ganitong klaseng usapin. Kung yung mga impeachment complaints ay isa sa mga hiniling nila ay hindi lang ang kanyang kasalukuyang pagtanggal sa pwesto, kundi pati yung perpetual disqualification. Kahit siya ay mag-resign, ay merong option ang Congress, ang House at ang Senado na ipagpatuloy yung proseso para yun yung pagdesisyonan. Kasi parang ano yan kumbaga sa kaso sa korte, kung madami kang kinlib laban sa isang tao, di ba? Gusto mong bayaran ka, gusto mong isoli yung kinuhang ari-arian mo, ganon. Kahit nasabihin na nating isoli na yung ari-arian, yung usapin pa rin nung perang hinihingi mo, pending, pwedeng ituloy yung kaso. So parang ganon din lang yun. Pero gaya nga ng sinabi ko, depende yon sa kung ano yung hiniling doon sa mga impeachment complaints at depende rin yon sa magiging desisyon ng Congress kung itutuloy pa kung sakaling siya ay mag-resign. Oo. Ayan. Nako, ayan. Happy weekend na, Attorney Barry Gutierrez. Maraming salamat po. Maraming salamat sa pagsama nyo sa amin ngayong hapon, ngayong Biyernes. God bless you, Attorney. Anytime, Miss Maan at Sir Christian, happy weekend din sa inyo.